Ang nakaraan, nagawang mahuli ng ating bida si Gale na nakabuntot lagi kay Princess Arin, kaya lang isang nakagulat na pangyayari ang kanyang nalaman. Iyon ay dahil ang taong ito ay hindi totoong naglilingkod kay Violet, kundi sumusunod lang sa utos ng ama ng ating bida, na bantayan si Princess Arin. Pagpapatuloy, may balak puntahan na lugar ang ating bida, kaya muli itong bumalik sa Warp Gate, kaya lang naharang ito ng isang babae na gumagamit ng psychological magic, na balak talunin ang ating bida sa pagkain nito sa utak ni Sean. Bahagyang nagulat si Sean, iyon ay dahil kakaibang mahika itong kaharap niya ngayon, isang spell na may kakaya ng sirain ang isipan ng sinumang target nito. Kaya lang sa hindi malamang sandali, imbis ang utak ng ating bida ang masira, ang isang ito ay nabaliw sa kanyang nakita sa utak ni Sean, kaya agad siyang pinagpawisan. Nakakita ito ng mga taong hirap, mga nilalang na para bang mula sa ibang mundo, mga pinaparusahan, mga nagmamakaawa. At hindi lamang iyon, dahil nakita rin niya ang isang ito na para bang si Direct ng ML, nakangisi, na para bang may gagawin kung ano sa babaeng ng ahas na pasukin siya. Dahil doon, agad nang hina ang katawan ng babaeng ito, sabi niya sa sarili, ano ang nakita kong iyon, nanlamig ang kanyang katawan, takot na takot rin ang mukha nito. Ayon na nga, hindi nagtagal ay agad na bumagsak ang babae, nawala ng malay, wala pang ginagawa ang ating bida rito ay agad nang bumagsak ang katawan, na ang mga bantay ay agad na nakahanda kung lalapit si Sean, pero kita ang mga takot sa mga mukha ng mga ito, anong ginawa mo kay Miss Annie? Tanong ng mga ito, maya-maya naman ay may lumabas na naman na bagong nilalang, at nagsabi, umatras na kayong lahat, sabi naman ng mga bantay, Sir Murray. Pagtataka ng mga ito bakit lumabas ang lalaking dating bantay ng nasabing lugar. Ito ang lalaking unang pinabagsak ng ating bida, kapatid rin ito ni Annie na pinabagsak rin ni Sean, sabi nito, ang isang iyan ay nilalang na hindi ninyo matatalo, sabi naman ng ating bida, hoy ikaw, kamusta, long time no see, sabi ni Sean. Itong si Annie ay hindi na talaga makabangon pa, umiinggan ang paningin, hindi kinaya ang mga bagay na nakita niya sa isip ng ating bida. Sabi ng mga alagad, ano po ang gagawin ninyo, kahit ang kapatid po ninyo ay walang nagawa, sabi ng mga kasama. Sumigaw pa ang isang bantay, wala po ba kayong gagawin na kahit ano Sir Murray? Sabi lang nito, wala, mixing sagot pero kita na nahihiya sa sinabi niya, na ang isa sa mga tauhan naman nito ay nakatingin ng nagtataka sa kanya. Dahil sa sagot na iyon agad nanlaki ang mata ng isang ito, sabi niya, ano po? Pagtataka nito na hindi makapaniwala na walang gagawin sa outsider na si Sean. Dahil doon, agad na gumawa ng isang hanay ang mga ito, sapat para bigyan ng madaraanan ang ating bida, na ganun nga ang ginawa ni Sean, na agad namang tinapik sa balikat si Murray, sabi ng ating bida, mahusay kayong lahat, sabi nito. Sabi pa ng ating bida, mapapadalas ang paggamit ko sa inyo rito sa mga susunod pang mga araw, kaya ilang beses pa tayong magkikita-kita, kaya kita-kits na lang uli sa susunod, sabi ni Sean na tuwang-tuwa, na si Murray naman ay hindi maintindihan kung mahihiya o mainis ito. Walang magawa si Sir Murray, iyon ay dahil kay Lunav, naalala nito ang mga katagang sinabi ng babae, sabi nito, si Sean, sa akin lang ang isang iyon, kapag may ginawa kang kung ano sa kanya, papatayin ko kayong lahat, pananakot nito. Kaya walang magawa ang isang ito, kahit may gawin rin naman siya ay talagang yari rin siya sa ating bida. Sabi na lang niya, hindi ko pa nakikitang ganon ang mukha ni Miss Lunav, sobrang nakakatakot, sabi nito. Sabi pa ni Murray sa sarili, sana hindi na tayo magkitang muli, misteryosong lalaki, na ang tinutukoy nito ay walang iba kundi ang ating bida, na si Sean ngayon ay nasa loob na, tinanggal ang maskara, at ngiting-ngiti sa mga nangyayari. Matapos gamitin ni Sean ang Warp Gate, agad nakarating kay Lunav ang balita na ito, sabi nito, ano? Muli siyang bumalik. Pagkagulat nito sa ulat na kanyang natanggap, iyon ay dahil hindi pa rin siya nagkikita ng ating bida. Ang nagbigay ulat ay walang iba kundi si Murray, sabi nito, opo, muli siyang bumalik sa Luen branch ng Warp Gate natin, kaya agad po akong nagulat tulad ng utos po ninyo. Agad namang nagtanong si Lunav, kamusta siya, nagkapinsala ba siya? Pag-aalalang tanong nito patungkol kay Sean sa kanyang tauhan rito sa Warp Gate. Kaya lang na misinterpret ito ni Murray,
akala niya ang kanyang kapatid ang tinutukoy nito. Sabi lang nito, huwag po kayong mag-alala, wala pong nasaktan sa pagkakataong ito, sabi naman ni Lunar, hindi. Ang tinutukoy ko ay ang lalaking iyon. Dahil doon, natungangan na lang si Murray, akala niya mga tauhan niya ang tinutukoy nito. Sabi lang nito, ligtas na ligtas po ang lalaking iyon na dumaan ng gate. Sabi naman ni Lunar, ganun ba, mabuti naman, sabi nito sabay buntong hininga. Muli pang nagsalita ang isang ito, na ang sabi, kaya lang po, hindi lang siya mag-isa ang dumaan, may kasama po siya, ano? May kasama siya, tanong naman ni Lunav na nagtataka. Opo, may nakita po akong isang babae na humahabol sa kanya papasok sa warp gate, pag-uulat ni Murray, na ang tinutukoy nito ay walang iba kundi si Hastia, ang batang elf na propeta. Nang marinig iyon, isang nanlalaking mata na para bang manganggain ang tinginan nito ngayon, sabi niya, saang lugar sila nagpunta? Seryoso na tanong nito sa kanyang kausap, sabi naman ni Murray, sa ano po, sa Romar Heights po, sagot nito kay Lunav. Heto na nga ngayon ang ating bida, narating na niya ang Romar Heights nang walang sagabal, o asungot na pumipigil sa kanya, sabi nito, hindi ko inaasahan na makakapunta ako sa lugar na ito, sabi ng ating bida. Naalala pa bigla ni Sean ang mga pinag-usapan nila ni Gale, sabi ng lalaki, nabalitaan ko po na pupunta si Miss Arin sa Romar Heights. Ang misyon ko po ay ang bata niyan at hindi alisin ang aking mata kay Princess Arin na mula sa utos ni Princess Violet, na iniuulat ko naman lahat-lahat pati ang mga ginagawa ni Princess Violet patungkol kay Arin kay Dukevert, sabi nito, na abang double agent ang isang ito. Dito ay naningkit ang mga mata ng ating bida, sabi nito, bakit naman, para sa anong dahilan? Pagtataka nito, sabi lang ni Gale, simple lang po, para mailabas ang lahat ng mga totoong nangyayari, sabi nito habang nakapikit. Nagpatuloy pa sa pagsasalita si Gale, sabi nito, naniniwala po ang inyong ama na ang karamdaman ng Emperor ay mas lalong lumalala ngayon, at tingin niya may kinalaman rito si Princess Violet, kaya lang wala pa kaming proof ngayon. Naging seryoso pa ang mukha nito, sabi niya, sa taglay na kapangyarihan ngayon at autoridad ni Princess Violet, Princess Arin ay tiyak na sa panganib. Dito ay napapaisip na si Sean, bakit ganun na lang mag-alala ng sobra si ama. Pagtataka nito, na hindi maintindihan kung anong nais mangyari ng kanyang ama. Sabi lang ni Gale, hindi ko po alam. Ang sabi lang niya dahil po raw sa pangako, dito naman ay bahagyang natigilan si Sean, sabi nito, pangako. Pagtataka uli nito sa kung anong pangako iyon. Sabi pa ni Gale, si Dukevert po ngayon, ang inyong ama, ay tinatanggihan lahat ng request na tulong ng mga knights mula kay Princess Violet, ginagawa lang niyang dahilan ang ginawa ni Ashel sa mga Knights of Light noong nakaraan, para may dahilan siyang tumanggi. Dito naman ay nag-alala at naging seryoso na si Sean, dahil alam niya na ang ginagawa ng ama ay napakadelikado para sa pamilya at sa buhay ng kanyang ama, dahil iyon ay nangangahulugan ng pagtataksil sa kaharian. Nagtanong ito, bakit naman niya ginagawa iyon kung matindi ang pag-iingat niya para sa pamilya ng Vert? Sabi naman nito, hindi po ako sigurado sa totoong dahilan, pero tingin ko dahil sa kanyang katapatan kay Emperor Dion, at ang kanyang responsibilidad para sa kanyang mga anak, sabi nito na may bahagyang ngiti, at sigurado sa kanyang nalalaman sa bagay na ito. Dito naman ay parang nenas ng bahagya ang ating bida, lalo nang sabihin ang patungkol sa responsibilidad sa mga anak, sabi nito, iyon ang paniniwala mo, pero mali iyon, sabi ni Sean. Sabi naman ni Gale, ako po ay nanatili ng higit 10 taon sa front lines kasama ang inyong ama. Sa palagay ko mas marami akong nalalaman kaysa sa inyo. Sabi naman ni Sean, manahimik ka, sabihin mo na lang sa akin bakit pupunta si Princess Arin ng Romar. Tanong nito na medyo inis. Sabi naman ni Gale, hindi ko alam. Sagot nito sa ating bida na hindi niya alam ang eksaktong dahilan sa mga plano at tumatakbo sa isipan ni Arin. Kaya lang biglang naging seryoso at tumulim ang mga tinginan nito. Sabi niya, kaya lang ang tingin ko, may mga usap-usapan patungkol sa lugar na iyon na naruroon ang lihim kung paano pumatay ng Diyos-Diyosan, sabi nito kay Sean. Dahil doon, parang kinuriyent itong ating bida, iyon ay dahil, ganun rin ang gusto niyang gawin. Ang Diyos-Diyosan na si Lamendel na pinaglalaroan ng mga tao ay gusto niyang tapusin, ano? Patayin ang Diyos-Diyosan. Bakit naman nais ni Princess Arin ang mga ganung bagay? Tanong nito.
Dito ay napangiti lang ang isang ito, itinaas ang natitirang braso, sabi nito, hindi ko alam, hindi kaya ang mga ginagawa niya ay may kinalaman patungkol sa paghahanap sa iyo. Sabi nito sa ating bida. Dagdag pa ni Gale, si Princess Arin ay dati po ninyong fiancé, mukhang tunay na talagang minahal kayo ni Princess Arin, na sa ngayon ang prinsesa naman ay pinapagaling ang sugat ni Leximos. Dagdag pa ni Gale, hindi sumusuko si Princess Arin na mahanap ka, lahat ng impormasyon patungkol sa iyo ay kinakalap niyang lahat na parabang nababaliw na, ganun ang kalagayan ngayon ng princess, lahat gagawin niya para sa ating bida. Sabi naman nitong si Gale, nalaman ko na lang ng natural ang mga bagay na iyon, dahil rin sa mga ginagawa ngayon ni Princess Arin at mga nangyayari sa kanya, at may nalaman pa ako, sabi naman ng ating bida, anong nalaman mo? Biglang naging seryoso muli ang mukha nitong si Gale, sabi niya, nalaman ko po na hindi talaga kayo demon, na ang totoong demonyo ay walang iba kundi si Ashelvert, at si Prinsipe Luinel, na sinusubukang makontrol ang imperyo. Dito naman ay napabuntong hininga ang ating bida, pero nakangiti, sabi niya, ano ba namang impormasyon iyang nakuha mo? Napakawalang kwenta? Sabi nito kay Gale, iyon ay dahil hindi na mahala sa ating bida kung malinis ba ang pangalan niya o hindi na. Sabi pa ng lalaki, yun nga, totoo na huli na ang lahat para linisin ang iyong pangalan, at napahawak pa ito sa kanyang balikat, sabi nito malala rin ang lagay ko na ngayon, pero hindi magtatagal ay matutulungan na rin kita. Sabi naman ni Sean, hindi mo na magagawang hawakan ang espada gamit ang braso na iyan, nakukonsensya tuloy ako, na bahagyang may pag-aalala, na napatingin naman si Gale sa kanya. Kaya lang kahit na ganun, hindi makikitaan ng lungkot ang isang ito, sabi niya, okay lang po iyon. May isang kamay pa naman ako, buo pa ang kaliwa ko, sabi nito na talagang ngiting-ngit pa. Kasalukuyan, papuntang Romar Heights ang ating bida, dito ay talagang binabagabag ang damdamin ni Sean, dahil sa kalagayan ngayon ni Gale, sabi nito, nakakainis, naaawa tuloy ako lalo sa kanya, pag naaalala ko ang ngiti niyang iyon, papatayin ko na sana siya dahil sa patuloy niyang pagbuntot. Kay Arin, mali pala ako, masyado akong nagpadala sa inis ko. Maya-maya naman ay biglang natigilan itong ating bida sa kanyang paglalakad, na para bang may nakita ito, o kung ano pa man na kailangan niyang tumigil ngayon. Ayon naman pla, huminto ang ating bida dahil sa batang makulit na nakabuntot sa kanya ngayon, sabi nito, bakit hindi ka nalang lumabas ngayon? Sabi nito, na si Hastia naman ay agad nanginig sa kaba sa sinabi ni Sean, na alam palang nakabuntot siya. Kailan mo pa alam na nakasunod ako? Tanong nito kay Sean. Si Sean naman ay napangiwi na lang, sabi nito, masyado ka kayang kainahinala, madali lang malaman kung nakasunod ka o hindi, sabi nito. Sabi naman ni Hastia, kung magpapanggap ka lang rin naman na hindi mo alam, bakit hindi mo nalang sinabi na sumunod ako sa iyo, napaka mo naman, sabi nito na naiinis kay Sean. Sabi naman ng ating bida, kahit naman sabihin ko na bawal kang sumunod, susunod ka parent at wala ka namang lugar na mapupuntahan ngayon, sabi naman ni Hastia, kahit na talagang nakikipagtalo kay Sean. Sabi pa ng ating bida, ano bang mga magagawa mo kung kahit ang panahon ay hindi mo magawang masabi kung anong lagay nito bukas, si Hastia naman ay nang dilim ang tingin nito sa inis, sabi niya, nakikita ko na ang lahat ngayon, sabi nito, na malakas na loob ni Hastia. Ayun na nga, biglang naglatag ng mga tarot card itong batang babae, mukhang natuto na nga ito sa manghuhula na kanyang nakausap noong nakaraan. Mabilis nalitag ni Hastia ang isang tela, kasabay ng mga baraha, sabi nito, pumili ka ng isa, sasagutin ko ang lahat ng mga katanungan mo, sabi nito kay Sean, na punong-puno ng kumpiyansa na kayanan niya ngayon. Dito ay agad namang lumapit ang ating bida, sabi nito, ano? Alam mo na rin ang mga ganitong bagay. Sabi naman ni Hastia, pumili ka na lang, dami pang ibas sabi nito. Kaya lang bigla namang naalala ni Sean itong si Ero, sabi nito, bakit bigla kong naalala ang hangal na Diyos-Diyosan na iyon, hindi naman siguro siya ang nagturo rito kay Hastia. Siya kaya, tanong nito, hindi na niya inintindi pa kung sino nagturo nito kay Hastia, pumili na lang ang ating bida ng isa sa mga baraha na nakalatag sa harapan niya. Agad niya itong kinuha, binuksan, at may nakalagay na sulat, isang knight na nakasakay sa isang kabayo ang larawan na naririto ngayon. Sabi ni Sean, pumili na ako dahil gusto kong malaman kung saan pupunta, pero ano ta?
Paano po ipapaliwanag ang bagay na ito? Tanong niya kay Hastia. Sabi naman ni Hastia, may isang lugar na malapit rito na punong-puno ng mga warriors. Tiyak makakakuha tayo ng mga clue pag pumunta tayo sa lugar na iyon. Sabi nito na talagang siguradong sigurado, pero kinakabahan pa rin. Dito naman ay duda itong ating bida, sabi niya, dito. Sa lugar na ito na hindi natin alam kung ano at saan na tayo. Imposibleng tama ang mga sinasabi mo, sabi nito kay Hastia. At ayun na nga, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakad, at narating nila ang lugar na ito. Parang isang lugar na puno ng mga mandirigma. Iyon ay dahil may bulletin board sa labasan, na naglalaman ng mga misyon. Agad namang pinakita ni Hastia ang mga baraha kay Sean, sabi nito, ano ngayon, napakahusay ko na diba? Sabi nito sa ating bida, sabi naman nitong si Sean, kahit ang sirang orasan, tumatama rin ng 2 beses sa isang araw. Sabi nito, na huwag raw magyabang si Hastia, na nakatiyambo lang raw ito. Matapos sabihin iyon, agad na nilagay ni Sean ang takip sa ulo ng batang ito. Sabi niya, isuot mo ang hood mo na iyan, na para bang may masamang pakiramdam ang ating bida sa lugar na ito. Ang lugar na napuntahan nila ay parang guild, na lugar rin kung saan nag-iinyuman ang mga mandirigma o kalalakihan sa lugar na ito, kaya hindi pwedeng makita ng mga ito na isang elf si Hastia, lalo na ang malaman na ito ay isang propeta. Hindi na pinatagal pa ng dalawa, pumasok na ang mga ito sa loob, sabi ni Hastia, napakaraming tao naman rito, puno nga ng mga kalalakihan ang nasabing lugar, at sa mga anyo ng mga ito, mukhang mga mandirigma nga ang mga ito na malalakas. Dahil bago lang si Hastia sa mga ganitong lugar, at sa harap ng mga maraming tao na hindi niya kauri, natakot kaagad ang batang ito, sabi niya, nakakatakot naman rito, ang daming nakakatakot na takot rito, sabi niya. Ganon nga ang mga naririto, dahil may mga nilalang na isa lang ang pata, may mga sugat pa sa katawan, sa mukha, tanda na talagang mga mandirigma ang mga ito, at sanay sa laban. Napahawak ng mahigpit si Hastia sa kamay ng ating bida, sabi naman ni Sean, ang mga iyan ay mga mersenaryo, paliwanag lang ni Sean, mga mandirigma na tumatanggap ng misyon kapalit ng gantimpala. Sabi naman ni Sean, huwag kang matakot, mukha lang talaga silang ganyan, pero madali lang kausap ang mga iyan. Sabi ni Sean na nakatingin kay Hastia, na ang batang makulat namna ay nanginginig-nginig talaga sa takot ngayon. Hoy bata, sigaw ng kalbo, dahilan para matakot lalo si Hastia. Agad na tumayo ang isang ito, lumapit sa ating bida, sabi nito, ang kulay ng balat mo ay napakaputi, napakabihira ang ganyang klase ng balat, sabi nito na nakatingin kay Hastia. Balak sana nitong hawakan ko kunin si Hastia, sabi nito, halika, sumama ka sa Akon, na agad namang naluha sa takot ang bata, kaya lang isang guhit ang lumitaw sa mga kamay nito, tanda na umatake na ang ating bida, para bantayan, at ingatan itong si Hastia, lalo pat siya ang guardian nito. Ayun na nga, to the rescue itong si Sean, sabi niya, kita mo nang may kasama ang bata, bakit hindi ako ang kausapin mo, sabi nito. Na agad namang napasigaw sa sakit ang kalbong masamang lalaki, walang paliwanagan, talagang binigyang kaagad ng ating bida itong kalbo, ganito siya makipag-usap. Ano kayang mangyayari sa lugar na ito sa susunod na kabanata, mawawasak kaya ang tavern, o lahat ay magiging tauhan ng ating bida? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment, maraming salamat.